Capricorn, hello. Ito yung reading mo for the month of December. So, ang titignan natin dito sa reading mo, ano ba yung mga posibleng paparating sa'yo, yung mga ganap, mga blessings or challenges. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta, pagsubaybay, Capricorn. Sa mga bago dito, please don't forget to like, share, follow, subscribe. Thankful and grateful po ako sa lahat nag-share, nagla-like, nagko-comment ng ating mga readings. Malaking tulong po yan. Yung mga interesado sa private reading ko, pakipanood na lang hanggang dulo na itong reading. Nandyan lahat ng details or tignan nyo yung mga nakasulat sa description. Okay. O tayo ng house card, planet card, and zodiac sign. Kuha din tayo na itong isa pang astral card dito. Bigyan natin ano yung main theme, overall energy ng December mo, Capricorn. Wealth, wow, ganda. So, mukhang may kinalaman sa ano to, sa pera. Itong December mo, ano, o pwedeng maraming datung. Kasi, ayan, nakita mo naman, daming coins. Tignan na natin planet card mo, Chiron. Chiron is about healing. Healing power, healing empathy, ability to teach or learn remedies. So, andito yung mga pamamaraan mo, paano mo i-solve yung mga problema, yung mga strategies or mga remedies, kung ano man yung mga kailangan mo, remedyohan dito, solusyonan. Ngayong December, and you have the first house, ang affected na area ng buhay mo is what people see and the impression you give. At ang pinaka-overall energy ng December mo is Taurus. The energy around you shows the abundance of nature. Abundance of nature, it is rich, earthy, productive, yet relaxed and slow. Na nga. No wonder. Kasi Taurus yung energy mo, kaya meron ditong material wealth. Or kaperahan. Okay? Kasi ito ay yung mga bagay na solid, yung mga bagay na nahahawakan, like material things or pera. And meron daw abundance sa'yo, no? Hindi naman nakakapagtaka. Abundance yung sinasabi dito sa Taurus energy mo, and meron dito umuulan ng coins. So, plenty of material things, or sabihin na natin, nag-uumapaw pagdating sa material or financial para sa iyong pangangailangan ngayong December, no? So, yan, ang sinasabi dito is about the first house, kung ano yung tingin ng mga tao sa iyo or kung ano yung impression na pinoproject mo or na nakikita nila about you. So, siguro tingin nila you are a wealthy person. Pwedeng yun. Nakikita nila ikaw ay person na stable, successful, maginhawa ang pamumuhay mo, or pwedeng yun yung image na pinoproject mo. Either way, the way people see you or the way you, kumbaga yung impression na binibigay mo sa kanila, ano yung image na nakikita nila sa'yo. Okay, there is abundance here. Meron ding about nature na sinasabi. So sa tingin ko, ayan, merong some kind of healing sa iyo, pwedeng related siya sa nature. Siguro mas magbe-benefit ka ngayong December kung magbabakasyon or makaka-experience ka ng nature, ibang scenery para ma-relax ka naman. Okay? Tignan pa natin yung ibang messages. Okay, according dun sa nabasa ko, si Chiron pala, kaya niyang magpagaling ng iba.
But sadly, yung mga sarili niyang wounds hindi niya kayang pagalingin, 'di ba? Ang sad pala ng story nito. Pasensya na guys, wala akong alam background sa astrology. So, yung mga interpretations na mabibigay ko sa inyo dito, baka hindi kayo satisfied o baka mas may alam kayo kasi nga wala akong alam sa astrology. So, I'm just trying to relate to you ano man yung kaya kong i-relay sa inyo ng mga mensahe based dito sa cards or sa nabasa ko lang. So, Chiron means pwedeng ito yung mga ano mo, unhealed na wounds. Kung meron ka mang mga unhealed wounds. Oo, pwedeng yun yung impression ng mga tao sa'yo, dear. Sorry naman. Kung nagkamali ako ng bigkas. Ayan. Kasi parang ang sinasabi dito, this sa first house mo is kung ano yung tingin ng tao sa'yo or yung impression na napoproject mo sa mga tao. So, siguro pwedeng yun ang tingin nila sa'yo. Siguro nakikita nila ikaw yung tao na kaya mong tulungan yung iba, kaya mong pagalingin yung iba, supportive ka para sa iba, nasusolve mo yung mga problems nila, pero ikaw mismo, ang tingin nila sa'yo, ikaw yung taong ganun na matulungin sa iba, pero pagdating sa sarili mong problema, hindi mo magawan ng solution or hindi mo matulungan yung sarili mo. Okay, pwedeng yun. Pwedeng yun yung isa sa energy mo ngayong December. May ability ka to heal others, pero yung sarili mong wounds hindi mo ma-heal. How sad, no? Pero at least, diba, you are someone na nakakatulong sa iba. Pero pwedeng sa iba kasi, pwedeng that is a form of judgment nila sa'yo. Oh, yan, si Capricorn, magaling lang yan magganito-ganito sa iba, pero pag yung sarili niya, hindi niya kayang tulungan or ganito-ganyan, hindi niya kayang ayusin, no? So, depende na kung matapat ba sa mga mean na tao, pero pwede rin namang etong ibang tao is na-appreciate nila yung characteristic mo na ganun. Okay? So, pwede kang maka-attract ng mga tao na nakaka-relate sa'yo, sympathizes with you, or pwede ka rin maka-attract ng mga tao na nang babash sa'yo pagdating dyan sa bagay na yan. And then, ewan ko sorry, pero ito, personal interpretation ko to. Okay? Sarili kong pananaw or intindi dito sa mga cards. So, nakikita ko, pagdating dun sa department na yun, so sabihin na natin, yung mga spiritual wounds na yun na hindi mo kayang i-heal sa sarili mo, is pinupunan mo na lang siya pagdating sa material things. Like, you work hard, workaholic ka, or nagpapaka-successful ka. Kasi, feel mo, yun yung parang mag-feel nung void na yun or nung something na yan na hindi mo ma-heal sa sarili mo. Ewan ko, pero pumasok lang sa isip ko yun, Capricorn. So, nakikita ko lang. If ever na meron kang mga unhealed wounds na alam mong hindi mo kayang i-heal sa sarili mo, is napupunan mo yan through material wealth. Okay? So, yan, nakikita ko nga, siguro, mayaman ka, successful ka, pero merong something sa sarili mo na no matter na gawin mo tong mga to, sobrang dami ng pera mo, sobrang successful mo, hindi mo pa rin ma-heal yung part ng yun ng sarili mo kasi nga, yun yung sinasabi dito na parang wala kang kakayahan na i-heal yung sarili mo pagdating doon. Okay, that's how you see yourself or yan yung image na pinoproject mo or nakikita ng mga tao sa'yo. Okay, pero ito lang ay maliwanag na sign na itong December magiging maginhawa, maluwag, maraming material or kadatungan. Okay? Tingnan na natin. Ano pa yung ibang messages for you? Okay, meron ka sigurong Taurus sa chart mo or you could be dealing with the Taurus din. Pwedeng ganun. May Taurus na lumilitaw dyan. Pero overall, yun yung energy ng month mo. Support team.
2 minds are better than 1, 3 minds are better than 2, and 4 minds are unstoppable. So, nakikita ko dito, pwedeng suportado ka ni universe or suportado ka ng mga tao sa paligid mo. May mga tao talaga na tinutulungan ka nila. Ibig sinasabi kasi dito is teamwork eh. Mas marami kayo, mas malakas kayo. Sabi nga, 2 minds are better than 1. Pag 3 kayo, better than 2. Pero pag 4 or mas marami, unstoppable na kayo. Okay? So, nakadepende yan sa teamwork ninyo, Capricorn, kung sino man tong tao or mga tao na ka-teamwork mo. Okay? Imagine yung ma-accomplish ninyo, masosolve ninyo, magagawa ninyo. Imagine how unstoppable kung mas marami kayo na meron kayong common goal na nagkakaisa kayo, nagtutulungan kayo. Okay? Mas malakas kung kayo ay nagtutulungan. Pwedeng sa work yan, pwedeng sa family, pwedeng sa romantic connection mo. Okay? Pag siyempre sa romantic, 2 lang kayo. Hindi apply dun yung 3, 4. Iba na yun. So, pagdating sa romantic, syempre, kayong 2 as a couple. Iba na yun. Pag may iba pang sumama niyan, 3. Pero kung family, friends... Sorry na putol. So, continue ko. So, kung family, friends, sa trabaho, syempre, 2 or 3 or more heads are better than 1. Ibig sabihin, mas marami kayo ma-accomplish, mas effective, mas malakas kayo. Okay? Yan lang yun. Tingnan natin. Ano pa ibang paparating sa'yo? Okay, meron ka ditong finger. Meron kang finger, owl. At man, dark man. Sino ba to? Ayan. Sabi dito, dealing sa relationship with a man with dark complexion or hair. Kung sino man to, romantic man to or not. At may tinuturo yung finger. So, may tinuturo dito about your support team. Sabi dito, warning you of a problem either now or in the near future. Kung saan kasi nakaturo to nung nahagis ko nakaturo siya dyan. Either sa support team or dito sa Chiron. Yan, yung parang inability mo to heal yourself. Pwedeng yun yung magiging problema mo. Kasi sabi dito sa finger, kung ano yung tinuturo niyan, warning you. Kung ano man yung problem mo in the near future. Either itong support team or yung Chiron. So, kung ito yung magiging problema, kung ito yung tinuturo niya. So, yun na nga, pwedeng hindi, you're not getting enough support. Yun nga, sabi ko nga, mas maganda sana kung marami kayo dito sa bagay na to. Or kung kayo as a couple, mag-asawa, mag-partner ay nagtutulungan. Pero it seems na yun yung problem. So, pwedeng yun yung conflict or yung about healing. Yung inability mo na, naayusin or pagalingin yung sarili mo about kung ano man matter yung tinutukoy doon. And owl is a good advice from a wise person. Okay, so wag kang mag-atubili na manghingi ng advice kung hindi mo alam. O pwedeng unsolicited advice to, baka naman merong taong concerned sa'yo. O may mas wise talaga kaysa sa'yo about the situation, mas maalam siya, mas may experience siya, may wisdom siya. Why not, diba? Kung useful naman yung advice, kung makakabuti sa'yo yung advice, or bukal naman sa kalooban mong tanggapin yung advice, or willing kang humingi ng advice dahil gusto mong matuto, or hindi mo alam yung gagawin mo. No? Kasi meron mga ibang tao ma-pride sila masyadong maigo para manghingi ng advice. No, kaya ko to sa sarili ko. O magpapabibo ako. Pero ako hindi. Siguro the situation is sinasabi niya na kung sino man tong person na to. Maybe makakatulong siya sa'yo. Okay? Sinasabi naman dun good advice. Unsolicited man ito. Okay? So, consider mo. Siguro pag-isipan mo yung advice ng person na yan. Kung sino man yan. Malalaman mo na lang kung meron man person siguro na nagbigay sa'yo ng unsolicited advice. Pwedeng siya yun, yung tinutukoy dito na owl. Ngayon, tignan na natin when it comes to your love life.
Definitely nakikita ko dito pwedeng malaki yung sasahurin, malaking kikitain or tutubuin, or maganda yung flow, pasok ng pera ngayong December kasi meron kang, yun yung overall na team mo So sa love life na tayo, Capricorn. Forgetfulness. Ano ba yan? May nakalimutan ba? Okay. Pinipilit kalimutan or nakalimutan? Meron ko pumasok sa isip ko, pwedeng anniversary na nakalimutan or merong something na nakalimutan dito. Oo. Or pinipilit maka-move on, makalimot, pero nahihirapan kasi nga meron ditong part of you na unhealed sa Chiron na yan. Kung hindi ako nagkakamali. So, pwedeng iba sa inyo dito, hindi pa kayo totally healed. Or hindi nahihirapan kayong maka-move forward, mag-heal from a past connection, a past relationship. At parang merong energy dito ng sumusunod or ewan ko, someone na sinusundan. Hindi ko alam kung sino sa inyong dalawa, bahala ka na. Sino ba yung binubuntutan nito, sinusundan? Ikaw ba to? Sumusunod-sunod dito, nag-i-stalk or siya? Okay, at may romance, nakikita ko dito. Or it could be na kahit saan ka pumunta or kahit saan siya pumunta sinusundan siya ng pag-ibig. May pag-ibig ikaw, it could be this December na ganyan yung energy mo. Although hindi ka pa totally healed dito, feeling ko lang. Meron pa kasi, may energy dito na parang hindi pa kayo 100% naka-recover or naka-move on. Hindi pa kayo 100% okay, pero parang meron pa ring mga bumubuntot sa inyo dito na possible na romantic ang pakay sa inyo netong person na to. Sabi ko nga, pwedeng siya, sorry naputol na naman, ayan, pwedeng siya or ikaw, I don't know kung sino sa inyo yung bumubuntot or sumusunod, pero alam mo na, ang pakay netong person na to is romantic. Okay? Pwedeng type ka niya, attracted siya. Okay? So, tignan na natin. Iba pang messages for you. Pasensya naman, hindi ko alam bakit tumitigil-tigil tong camera ko. Hindi ko alam, umiinit yata. May issue to. Pasensya naman sa sa hassle. Okay, pwede kang merong Taurus energy or Leo energy. Sa bottom mo, pwedeng may Libra. Okay. Pwedeng ito parang extension ng romantic more. Somewhat connected dito sa love reading mo kanina. Meron kasing person dito na parang walang closure para sa kanya. Kaya siguro, fina-follow ka niya, binubuntutan ka niya, or ini-spyan ka niya, or kung sino man sa inyong dalawa yan. Para sa kanya siguro, naghahanap siya ng closure, ng answers. Kaya siguro, pero kasi parang may energy dito ng kinalimutan na or pilit kinakalimutan I don't know. Parang may ganong energy dyan kanina. So, may dalawang knight dito and nakikita ko this is action, pursue. So, maybe meron kang something na gustong i-pursue ngayong December and ipipilitin mong i-pursue yan. Kung ano man yung goal mo na yan. Pero kung romantic ito, pwedeng merong tao na magpo-pursue sa'yo. Pupuntahan ka, magre-reach out, will try to connect to you. Kasi nga, maybe, wala pa kayong closure. May unfinished business kayo na itong person na to. So, itong unfinished business na to, pwedeng related sa romantic mo, or pwede rin hindi. Pwedeng related siya sa ibang bagay. Okay? Sabihin na natin, yung iba, pwedeng may delay kayo sa travel. Meron ditong something na sobrang bagal ang usad with the Knight of Pentacles. Meron din ditong pagiging impulsive, pagiging excited. Okay? With the, with the Knight of Wands. So, definitely, may mga bagay na hindi tapos pa.
Tapos pwedeng nagkaroon pa ng delay, pwedeng yun yung dahilan bakit hindi natapos yung mga bagay-bagay dito. Ano naman tong mga aktibidades na to gagawin mo. Pwedeng yun kasi kaya hindi matapos is may delay. So may incompletion dito. Pero pagdating sa love life, sa mga connections, pwedeng may unfinished business. And pwedeng merong tao na manuyo sa'yo, bumalik sa'yo, mag-reach out sa'yo. Okay. Okay, so ito yung iba sa inyo dito, kailangan nyo ng period ng pahinga. Oh, baka ma-overwork kayo. Or pwedeng this is also period ng healing, recovery. Kaya kung ikaw or someone around you nagkasakit, no, ito na yung period ng recovery. Retreat or renewal. So, sabihin na natin yung iba sa inyo dito, it's time para makapag-relax kayo, makapag-muni-muni, makapag-meditate, no? Tignan na natin yung closing message mo, Capricorn. Your hard work is paying off. Ayan. So, nakikita ko December magbubunga na lahat ng pinaghirapan mo naman nakaraang months. Okay? Meron something dito na magpi-pay off na. Harvest time na ng mga pinaghirapan mo. So, ibig sabihin sulit lahat ng pinagpaguran mo kasi aanihin mo yan this December. So, yung mga signs na meron dito, you have Taurus, Aries, Leo, and Capricorn. Okay, sana makatulong sa'yo to. Take care, God bless, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.